Magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nangusta, sa lahat ng mga nag-text sa amin tungkol sa kalagayan ni Sep dahil kahapon ay natapos na yung follow-up assessment niya sa kanyang neurodevelopmental pediatrician after 8 months kasi last year ang kanyang first assessment. So sabi nga hindi po madaling kumuha ng islat sa neurodevelopmental pediatrician dahil talagang pipila ka. Nakuha lang kami kay Sep noon ng mga 2 months after kong nakipila sa islat dahil may nag-withdraw. At alam namin na inayos din ng Panginoon para sa amin. So pag first assessment ang babayaran sa mga nagtatanong dahil pagising ko kaninang umaga ay may mga nangunguha ng number ng doktor ni Sep kung ano yung mga gagawin, kung sino ang dapat i-contact. May mga nagtatanong din kung magkano ang bayad ng assessment kapag follow-up assessment at kung ano yung mga requirements, kung may mga fill upan bang mga form. Ngayon ay babahagi ko na yung first assessment, ang payment natin ay 7,000 yung isang oras. 3 days bago ang assessment ay kailangan isesend na sa BDO account ni Dr. Ramos. Galing pa siya ng Quezon City. Doon siya talaga, pero pumupunta lang siya dito sa Isabela. Dahil sa tingin ko, iisa lang ang neurodevelopmental pediatrician ng Isabela. Siya ang umiikot. Pumupunta pa siya ng Kawayan, pumupunta din ng SMC. Last month pa sana yung follow-up assessment ni Sep, pero canceled lahat ng appointment ni Dr. Ramos last month. So nilipat ngayong August. Kahapon yung schedule ni Sep. Alas 12 na ng hapon nang umalis kami dito sa San Guillermo at nakarating kami ng past 1 sa SMC Santiago. Pero dapat 2:15 PM ay andoon na kami dahil 3 PM yung assessment ni Sep. Pero mas maaga kaming pumunta dahil sayang kapag na-late at sayang kapag hindi na-avail yung slot dahil napakatagal talagang maghintay. Before 3 PM, nagsimula yung assessment ng aming anak. Natapos na ng past 4 PM. Kaya nagabihan na din kami na umuwi kagabi. Pagpasok namin, ang unang pinagawa ni Dr. kay Sep ay naglabas siya ng mga shapes. At kailangan alam na niya kung saan niya ilalagay yung proper place nila. At nakuha naman ni Sep lahat ng mga pinagawa ni Doktor. Ang pangalawa ay naglabas siya ng mga box na may mga different colors na nagbibigay siya ng kulay at dapat alam ni Sep kung saan niya ilalagay na box, kung ano yung kakulay niya. Nabuti hindi niya sinundan yung sarili niyang pattern. Dahil si Sep ay meron siyang sariling pattern pagdating sa pag-aayos ng mga colors. Lagi niyang sinusundan yung kulay ng rainbow. Kung ano yung sunod-sunod, yun talaga yung arrangement niya pagdating sa mga color. Pero kahapon, kung ano yung ibibigay ni Dr. Ramos ay sinusundan naman niya. Idilalagay niya sa proper place ng shape kung ano yung kakulay niya. So, nakuha niya yun. At ang sumunod doon na pinagawa niya ay nagpakita siya ng mga flashcard at kailangan niyang ma-identify kung ano yung pinapakita niya. Nagawa naman niya yung iba, pero yung iba ay hindi siya nagre-respond. Nag-instruct si doktor na lumabas muna kami ng room at iniwan muna si Sep. Pero paglabas namin, nung nakita na niya na sinarado na yung pinto, talagang umiyak na siya. At dinig namin sa labas dahil nasa tapat lang kami ng pintuan. Alam niyo yung parang sumisilip ka sa pintuan na nakikinig at dinig namin yung mami, mami, mami. Lagi siyang nagmamami na umiiyak. Sabi ni Dr. Ramos, sabi niya, mami, mami, help me please, help me please. So natuwa din talaga kami dahil first time naming narinig si Sep na nagsabi na help me, help me. Naririnig na namin na sinasabi niya ng mami, mami, daddy, pero hindi consistent, hindi palagi. Pero kahapon ay talagang ulit-ulit niyang sinasabi na mami, mami. At sabi ni doktor, nagsasabi pa siya ng help me please, help me please. So natuwa talaga kami nung sinabi ng doktor. At ang napansin ni doktor, noong umiiyak siya, hindi siya makuha sa mga flashcard. Pero nung pinakita na ni doktor yung mga animals, na-catch talaga yung attention niya. Yun yung sabi ni Dr. Ramos. Nung nakita na niya yung mga animals, alam niya lahat ng mga pangalan, alam niya yung mga sounds. At kapag hawak niya yung cat, ang way pa niya pa nagsabi, pati yung Kuwenik, sinusundan niya yung cat. Ganun na siya magsabi. So sabi ni doktor, magaling, alam naman pala niya. Pero kapag sa flashcard, hindi siya nagre-respond sa lahat ng pinapakita niya. Pero kapag mga animals na,
talagang andoon yung attention niya. So sabi ni Doktor, obsessed siya sa mga animals, obsessed siya sa mga dinosaurs dahil mahilig talaga siya sa dinosaurs, mga T-Rex, alam pa niya yung mga pangalan ng dinosaurs, mga animals, kahit ang daming animals. At ang isa pang ginagawa niya ay pinaghihiwa-hiwalay niya ang pang-farm, pang-zoo. Hindi pwedeng magkakahalo yung taga-farm, hindi pwedeng magkakahalo yung mga hayop na pang-zoo. May mga group, yun yung mga ayos sa kanya. So sabi nga ng doktor, ang advice niya sa amin ay dapat malesen yung pagka-obsess niya sa mga laruan niya. Kaya kailangan muna naming itago. Dahil yung attention niya ay andoon na sa mga laruan niya ng mga animals. Dahil kapag hinawakan niya yung pig, sasabihin niya pig, pati yung mga sounds nila ay sinasabi niya, parang yung attention niya ay nasa mga toys niya. So, kailangan maibaling niya yung attention niya sa amin. Kaya kailangan muna namin itago yung mga laruan niya. At ang isa pa, napansin din ni doktor na hanggang ngayon ay naglilinya-linya, lining pa rin siya, naglilinya-linya ng mga laruan niya, ng mga gamit niya, na dapat malesen. Malesen na yung pagdilinya-linya niya ng mga toys. Dahil ewan ko pong bakit hindi natatanggal sa mga batang may autism, yung talagang mahilig silang maglinya, may mga straight line na mga ginagawa. At talagang napaka-organized yung mga gamit at mga toys nila. Pinagawa pa ng doktor, ni Dr. Ramos sa kanya ay yung mag-drawing ng circle na nagawa naman niya, mag-drawing ng straight line. Sabi nga ni Dr. in fairness nagawa na niya. Kasi nung first assessment niya ay hindi pa niya nagawa yung mga bagay na yun. Pero at hindi light lang, hindi as in na madiin yung lapis niya. Pero at least ay nakadrawing siya ng circle at nakadrawing din siya ng straight line. Ang isa pang pinagawa ni Dr. Ramos ay nilabas na daw niya yung baby doll at sinabing i-comb niya yung hair niya. Alam naman niya kung paano niya sinuklay niya yung buhok ng baby doll na binigay ni Dr. Ramos. At nung tinanong niya kung asaan yung nose ng baby doll, alam niya. Pero wrong way lang yung pointing niya. Kasi imbes na pointing, ang ginawa niya na ganito ay yung lahat ng finger niya ay nilagay niya sa nose ng baby doll na hindi yun yung proper. So, ang assignment na naman naming mag-ina ay gabi-gabi, dapat kapag tinuturuan ko siya, lagi kong ituturo para yun yung sundan niya. So, yun yung naidagdag sa assignment namin. So, ang assignment namin noong first assessment niya ay mag-obstacle kami, na yun yung ginagawa namin. At nagpagawa din kami ng doon siya lumalakad sa kanyang balancing. Yun yung ginagawa namin sa kanya dito sa bahay, na yun naman yung pinadagdag ni Dr. Ramos. So, yun yung mga nakita ni Dr. Ramos at nag-improve na din siya paunti-unti man at parang hindi ganun kabilis yung improvement ni Seb. Pero at least from zero talaga doon kami nagsimula, hindi nakakabigkas, hindi nakakapagsalita. But we thank the Lord. Hindi man agad-agad, pero behind the scene, gumagalaw po ang Panginoon. At salamat sa lahat ng mga nananalangin para kay Seb. Nananalangin po para sa amin. Maraming salamat din po sa mga taong ginagamit niya para ma-provide ang pangangailangan ni Seb. So talagang hindi din namin inaasahan na sunod-sunod din yung ipinapagkaloob ng Panginoon na blessing sa amin. May mga nagte-text din na sana, sabi nila we are praying din po na sana darating din po yung panahon na magiging katulad din ng aming anak si Seb. Dahil meron po talagang mga 8 years old, 7 years old ay talagang hindi pa po nagsasalita yung mga anak po nila, na napakahirap din talaga sa sitwasyon ng mga magulang. Yun yung cause ng lagi nilang tantrums dahil hindi nila ma-voice out kung ano yung nararamdaman nila, hindi pa nila masabi. Kaya yun yung dahilan na nagtatantrums or nagme-meltdown ng isang batang may autism. Kaya kung titignan ay malaking tulong din kay Seb dahil hindi na siya masyadong nagtatantrum. At may mga nagtatanong din kung ano yung number ni Dr. Ramos, ipopost ko po sa page namin. At ang unang gagawin po ninyo, dahil may mga nagtatanong kung mag-fill up pa ba sila ng form, kung ano yung mga gagawin nila. So, parang yun din yung mga nag-i-encourage sa akin na magpatuloy na mag-post sa mga videos dahil kahit papaano ay nakakatulong din kami sa mga magulang na humaharap sa ganitong journey para sa aming mga anak. Dahil meron din, sabi nga nila, yung kanina umaga, taga Isabela din siya, sabi nga hindi pa nila na ipapa-assess yung kanilang awesome boy, pero gusto nilang ipa-assess. Pero ang hirap po talagang mag-first move
dahil sa pag-antay pa lang ng neurodevelopmental pediatrician ay hindi na po madali. Talagang anos nga at idog, kailangan mo ng pasensyang mahaba para sa ating mga anak. Sa mga neurodevelopmental pediatrician, sila po ang tamang tao kung saan po natin pwedeng ipa-assess ang ating mga anak sa may mga ADHD, sa mga autistic, sa mga speech delay. Sila po yung right person na kailangan pong mag-assess sa ating mga anak. So mga nagtatanong po, sabi ko nga kanina, 7,000 ang bayad sa first assessment. Sa pangalawang assessment ay 6,500 ang bayad kapag walang PWD na ID. Pero pag sa first assessment, bibigyan kayo ni doktor ng endorsement na pupunta kayo sa DSWD para makakuha ng PWD na ID para sa inyong anak. Ang CSEP ay psychosocial disability ang nilagay ni doktor sa kanya. Kaya nakakuha kami ng PWD na ID niya. And then, kapag may PWD na ID sa second assessment ay 6,000 yung isang oras ang babayaran. So, SEP ay next year na naman, July, ang kanyang follow-up assessment. Tuloy-tuloy na po yan. Wala na pong tigil. Tuloy-tuloy na po ang follow-up assessment at kailangang tuloy-tuloy na din po ang therapy niya. 2 oras ang therapy niya sa ABA weekly, 2 oras sa SPED. So, hindi po ina-advise ng doktor na kapag nag-umpisa ka ng mag-therapy ay itigil. Na kung kakayanin talaga ng budget at kung kaya talaga, dapat tuloy-tuloy ang therapy ng mga batang autistic. Dahil kapag tinigil po natin, sayang yung mga gastos natin sa mga nagamit na natin sa kanilang kanyang mga therapy. Dahil magbaback to zero sila. Parang magsisimula na naman sila sa wala. So, kailangan pong tuloy-tuloy. Kaya yun din po yung pinapanalangin namin na kung paano po provide ng Panginoon yung pangangailangan ni Sir, ay ganun din po niya i-provide ang therapy pa niya sa kasalukuyan. At naniniwala kami na yung provision ng Panginoon ay sapat din para sa amin. Kaya laban lang po sa mga katulad naming mga magulang na humaharap sa mga ganitong journey. Kung kaya po ng Panginoon na gumalaw sa buhay ni Sep, kung provide po ng Panginoon yung pangangailangan po ni Sep, kaya din po ng Panginoon na gawin yun sa inyo. Huwag po tayong bumitaw sa panalangin dahil yun lamang po ang tangi nating sandata, tangi nating magagamit para po maging malakas po tayo na humarap sa ganitong journey at sa ganitong hamon po ng buhay. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.